Kumuha lang sana ng nahulog na drumstick ang pulubi. Ngunit, isang bola ng may berda ang biglang nahulog sa kanyang dibdib. Araw pala ito ng pagpili ng mapapangasawa para sa anak na babae sa labas ng hardin ng Willow. Ngunit nang itapon ng bola, walang sino mang gustong samalo nito. Dahil lang sa puno ng mga almoranas ang mukha ng bride. Napakapangit ng itsura. Sa'yo na iyan. Sino ang gusto? Sino ang gusto? Sino ang nagre-record? Uy, tingnan ninyo. Aba, ang bola ay napulot pa talaga ng isang pulubi. Ha ha ha. Pangit na babae, pulubi ang kapares. Bagay na bagay. Oo nga, ha ha ha. Bagay na bagay. Kahit pulubi pa. Hindi naman siguro magugustuhan ng isang pangit na babae na tulad ko. Kumusta na ang pakiramdam mo? Uy, Shaoli. Anong nakakatawa? Ang bola ng seda, sinayaw ko na. Hindi niya ako tinanggihan. Ang Ginoo, nandito na. Uy, binata. Dahil tinanggap mo na ang aming bola ng pamilya Leo. Hindi ka namin pababayaan ng pamilya Leo. Ano ang iyong pangalan? Pwede po bang makakain muna ako ng masarap? Miss, seryoso ka bang gusto mo siyang pakasalan? Oo nga, mahirap at pangit pa. Binibini, paano naman po magiging asawa ang isang pulubi? Ama, ipapakain muna po natin siya. Sa ayos niya ngayon, hindi naman talaga angkop. Dalhin na muna natin siya pababa para makakain. Maligo ka muna at magpalit ng malinis na damit. Ang ibang bagay ay pag-usapan na lang natin mamaya. Anong nangyari? Ang lakas ko ay bumalik na nga sa dati. Kaya nga ba iyon ay dahil kay Liu Yangxi? Ay ikaw ang pulubi na nakahawak kanina sa bola. Ako ito, ikaw. Ano ang pangalan mo? Ang pagkatao ko bilang prinsipe noon ay hindi dapat madaling ibunyag ngayon. Mag-imbento muna tayo ng isang kwento para makalusot. Ako si Wang Teng. 20 taong gulang na ako. Mula sa isang liblib na nayon, tumakas kami patungong Jiangnan dahil sa tagutom. Namatay na ang lahat sa aking pamilya. Hanggang ngayon ay hindi pa ako nag-aasawa. Mas mabuti po kung masdan ninyo muna ang aking mukha, Ginoo, bago kayo magdesisyon. Kung ayaw ninyo, ako, si Liu Yan, isang artista, ay nag-aalok ng 100 tael na ginto bilang regalo upang hayaan kang umalis. Hindi ko po ito itatago sa inyo, Ginoo. Pangit po ako mula pagkabata. Ang aking mukha ay puno ng mga marka ng kapanganakan. Kaya naman hindi pa ako nag-aasawa kahit malapit na akong mag-20. Kung ayaw ninyo sa akin dahil sa pangit ko, Ginoo, hindi ko po kayo pipiliting pakasalan ako. Kahit na maraming taon na akong nakakasama ng binibini. Pero sa tuwing nakikita ko siyang tinatanggal ang kanyang belo, nakakatakot pa rin siya. Nako, sino ba naman ang hindi sisang-ayon? Binatawang, dahil sinabi na ng anak ko. Kung ayaw mo siyang pakasalan, hindi kita pipilitin. Binatawang tong. Mayroon ka pang isang Panginoon. Iyon ay ang mga kasapi ng alyansa. Iyon ba ang leader ng Killing Pavilion, si Ginang Hanyan? Ang babaeng may pinakamagandang mukha sa Jiangnan. Ang lalaking ito, dadalhin ko siya ngayon. May kahulugan ba ito sa iyo? Sa tingin mo, ano kaya ang pipiliin ni Wang Teng? Magagawa kaya niya? Kailangan pa bang itanong iyan? Tingnan mo si Ginang Hanyan, ang ganda-ganda niya, para siyang anghel na bumaba sa langit. Pero ang ating dalaga. Dumating si Ginoong Han Yuan para agawin ang mapapangasawa. Masyado ka ng mapang-api. Hindi pa naman kami kasal, Hindi ka bagay sa kanya. Sa kapangyarihan ba? Katayuan, o kagandahan? Sa pera, wala kang panama sa akin. Sumabay ka sa akin, magiging akin ang magandang babae. At ang kapangyarihan ay nasa aking mga kamay, matalino ka naman. Walang ibang sagot. Ang ganda ng ating binibining anak, alam na ng kahit sinong lalaki kung sino ang pipiliin. Anak, bumitaw ka na. Talagang hindi tayo makakapareho kay Ginoong Hanyan, binatawang. Sumama ka na sa kanya. Hindi kita sinisisi. Sino ba yung tao na yon? Ganyan naman talaga siya palagi. Anong nangyari? Bilis, tulungan natin. Kuya Cho, inaangkin mo ba ang pagliligtas sa iyo? Ayaw kong ituring ang kabutihan bilang utang na loob. Binibining Leo, wala akong kapangyarihan at impluensya. Walang makapangyarihang angkan ang pamilya ko. Hindi ko kayang tulungan ang aking sarili. Ganito ako kawawa. Walang-wala. Ikaw. Papayag ka pa bang magpakasal? Ikaw ang pumili sa kanya, hindi sa akin. Siya pala ang pinili niya. Ako. Oo, pumapayag ako.
Kung gayon, papakasalan ko si Aling Leo. Simula ngayon, tayo na habang buhay. Ang dakilang prinsipe ay nag-asawa ng isang pangit na babae. Paano niya mamanahin ang trono kung lalabas siya? HMP, narinig ko na ang kalaban nating pamilya Leo. Ang kanilang anak na babae na si Liu Yangxi ay ikinasal na. Nakakatawa, kahit ang isang pangit na babae ay nakapag-asawa. Ang talino talaga ng ate ko. Naguguluhan lang talaga ang prinsipe sa ngayon. Basta't nandito lang tayo sa tabi ng prinsipe. Hindi natin kailangang matakot na hindi niya tayo kakailanganin. Isang pagyuko sa langit at lupa. Hindi ba't pera lang naman talaga ng pamilya Liu ang habol niya? Kung si Liu Yanxi ay walang pera, tingnan mo ang pangit na itsura na ito. Gugustuhin mo pa kayang ipinta. Sa tingin ko, mas mabuting huwag magkaroon ng problema ang pamilya Liu. Kung hindi, tiyak na tatakas ang pulubi na ito. Pangalawang pagyuko sa mga magulang. Pagyuko ng mag-asawa. Bagong kasal, halika na't alisin mo na ang takip ng mukha ng iyong ikakasal, para makita natin kung gaano siya kaganda. Nako, masama ito. Dumating na ang mga tauhan ni Black Mountain Leopard. Maestro. Dito ako ngayon para lipulin ang inyong buong angkan ng mga Leo. Mamaya, ikaw ang mauuna kong patayin. Tapos, hahayaan kong paglaruan ang 7 anak na babae mo. Hindi ka namin hahayaang mangapi. Ginoo. Bago ang kamatayan, siya ang sumabak para sa akin. Pero paano niya lalabanan ang mga tulisan ng Black Mountain? Si Mang Yang ay sumabak nga at humarap sa pamilyang Leo laban sa Black Mountain. Array. Tunay ngang mapagmahal at matapat siya sa dalagang Leo. Kami pala kanina. Masyado kang madaling magduda, ate. Napakagaling ng mga tulisan sa itim na bundok, at ang prinsipe ay hindi naman marunong makipaglaban. Natatakot ako na hindi niya kakayanin. Sana nga hindi niya kakayanin. Para mapilitan ang prinsipe sa isang mapanganib na kalagayan. Pagdating ng oras, ako na ang kikilos. Malalaman niya naman iyon. Sino ba talaga ang mas malakas sa dalawang grupo? Nako, patay. Pati si Master Zhang ng orihinal na Liklan ay kikilos na. Lagot na. Lagot na. Kung sakaling makialam nga si Master Zhang, baka delikado. Sige, humanap ka ng kamatayan. Nako, sayang naman. Ang laki pa rin pala ng agwat ng kanilang lakas, ngayon pa lang. Sige. Sige. Ginang. Ginang, Panginoon, mabuti naman at ayos ka lang. Maaari ko na sigurong. Unang umalis. Hindi, hindi, hindi. Magpatingin tayo sa doktor. Magpatingin tayo sa doktor. Salamat, hindi mo ako kinaiinisan. Wala pang kailanman nagpakita ng ganito sa akin. Ganito, aking asawa, pakinggan mo ako. Sa buong buhay ko. Nakilala kita. Sa susunod na buhay, gusto pa kitang makilala at pakasalan. Ginang. Ginang, ginang. Huwag. AAAAAH. AAAAAH. Ah. Ano ito? Anong nangyari? Pindutin ang kaliwang ibabang sulok para sa susunod.